kung makapangyarihan daw po si Jesus Christ, si God, bakit hindi daw po nanilipol yung mga demonyo at nananatili pa rin hanggang ngayon, tuloy tayo na napapahamak kasama nila. Brother Jando, una pakibasa sa Genesis chapter 3 verse 14 to 15. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa Ahaz, sa iyong ginawa'y may parusang dapat na ikaw sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Okay, so napakalinaw ang nakasulat diyan. Una, binanggit diyan na ang mga spiritual nating kalaban ay ahas, snakes. Because snakes are silent but deadly. Kung napansin ninyo ang konteksto, ano ang sabi diyan? Ikaw ahas, mula ngayon ay gagapang ka at kakain. Yun ang sabi ng Panginoong si Yahweh sa ahas. Sa iyong ginaway, may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Ngayon, ang sinabing ang pagkain mo'y alikabok, di po ba? Sabi diyan, tayo'y ginawa galing sa alikabok. Kaya sa Ash Wednesday, the ancient formula, sa alikabok ka galing, sa alikabok ka uuwi. Ano po pong punto dito? Ito ang explanation ni Father Chad Referger. Due to the explosion of the original sin, built-in na natin ang spiritual na digmaan. Siya'y kakain sa alikabok. Ibig sabihin, siya talaga'y aatake sa bawat isa sa atin. Galing tayo sa alikabok. Aatakihin talaga tayo ng demonyo. Pero, huwag kalimutan na ang sabi ng Diyos, sa iyong ginagaway, may kaparusang dapat na ikaw lang sa lahat ng mga hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang. Ano daw? Ikaw ay gagapang. Anong ibig sabihin? Umano yan, ayon kay Father Chad Referger. Kapag siya'y aatake sa atin sa pamamagitan ng temptation, kahit anong mga temptation of lust, temptation of anger, o anuman, dapat ang tao na galing sa alikabok ay lalaban. At pag siya'y manalo laban sa temptasyon, mag-increase ang kanyang virtue. Remember, sanctified perfection is the excellence of grace and the adornment of all virtues. So, mag-increase ang kanyang virtue at kung matalo niya ang demonyo sa temptasyon, doon, mag-increase ang kanyang holiness, mag-increase ang kanyang virtue, at ang demonyo ay lalong gagapang sa kahihiyan dahil ang kasalanan niya ay pride. Ibig sabihin na ang demonyo'y ginagamit pala sa grabing kapangyarihan ng Diyos, ang demonyo'y magamit din para sa kabanalan ng tao. At ang tao nalalaban sa kanyang tukso, magamit din para sa hustisya ng Diyos upang pag matalo ang demonyo ay gagapang siya sa kahihiyan. Kaya yun ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verses 8 up to 9 na meron talagang sa paligid natin yung kalaban natin, ang demonyo. Pero anong sabi? Lalaban kayo because God likes a good fight. Lahat ng mga santo, tulad ni San Padre Pio, nila ni Saint Jean Marie Vianney, tignan nyo, kahit binugbog sila sa demonyo,
Sila si John Bosco, mas nag-increase ang kanilang kabanalan. Ulitin ko, sa mundong ito, we are in the field of spiritual warfare. At ang ating kabanalan nagdepende sa ating pakipaglaban sa ating mortal na kalaban. Yun po. At dagdag ko lang siguro, Brother Wendell, kasi may narinig ako na tanong na ganyan, no? Kung bakit hindi na lang, kasi makapangyarihan naman ang Diyos, no? Bakit hinahayaan pa niya na magasikto ng lagim sa mundo? Bakit di na lang niya walain agad, no? Isang click na lang na ganun ba? At mawala na yung mawala na yung demonyo. No, kasi wala namang imposible sa Diyos, kaya niyang gawin ang lahat. Espiritu kasi ay kapatid, no? At ang Diyos ay nung ginawa niya yung mga anghel, no, na katulad niya, ano na yun? Eternal yun. Eternal na yun. So, kaya nga gumawa siya ng impyerno para doon itapon. However, ang question kasi diyan, bakit hinahayaan ng Diyos, no, yung demonyo? Ang isa sa narinig ko na sagot ng kapatid is dahil ang Diyos ay sobrang good. Napakabuti ng Diyos. Dahil sa buti ng Diyos, ultimo mga kaaway niya, kahit pa demonyo ay pinagbibigyan niya. Ganyan kabuti ang Diyos. No? Basahin nga natin muna, Brother Jando, yung Mark 5:1-10 muna, Brother Jando. Pakibasa nga muna. Sabi ganito, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaki sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami, tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na yon. Ayan, no? So pinalayas ni Panginoong Jesucristo ang masamang espiritu at nakiusap, no, na huwag silang palayasin sa lugar na yon. Ano ang tugon ni Panginoong Jesucristo? Pakibasa 11-13, Brother, ituloy mo. Samantala sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nang makaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, papasukin mo na lang kami sa mga baboy. Ano daw ang espiritu, Pastor? Ano ang espiritu? Nagmakaawa. Nagmakaawa, patuloy. Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. Pinahintulutan niya sila kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ay, na lang. Ano ang sabi? Pinahintulutan niya. Pinahintulutan niya. So that is the mystery of God. The mystery of goodness of God na kahit mga demonyo ay pinagbibigyan niya. So kung tanong mo, kapatid, bakit hindi na lang alisin ng Diyos? Dahil hindi niya maipapakita ang kanyang goodness. No, kung basta na lang niya wawalain yung mga laban sa kanya, no? At the end of the day, lahat po 'yan ay created ni God. No? Kaya nga ang isa sa aral ng Diyos, ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Ganyan ang misteryo ng kabaitan ng Diyos. Kahit demonyo ay pinagbibigyan niya, kapatid. At Bro John Ray, yes, Bro Wendell. Kung ang logic nila na ang demonyo na napaka makasalanan ay dapat mawala na, walang taong matira. Correct. Dahil ang tao ay makasalanan din. Misteryo talaga
ito, at maliban dyan, dyan din natin makita na grabe talaga ang Diyos sa kanyang mystery, no? Right? Kung ano ang kanyang ibinigay, di niya yan babawiin. Bakit? Ang mga anghel makapangyarihan yan sa tao. Pero ang kanilang kapangyarihan sa mga fallen angels ay tinatawag na evening knowledge. Iba sana yan, mapalitan ng morning knowledge kung sila'y susunod sa kagustuhan ng Diyos. Pero, sumuway sila, kaya 1/3 sa kanila ay nananatiling evening knowledge. Pero, yung evening knowledge, mas makapangyarihan yan sa tao. Malakas sila, makapagsalita sila sa iba't ibang mga lingwahe, kaya nga yung mga pusis ay iba't ibang lingwahe ang mapagsalita nila, no? Napakalakas talaga nila. Pero evening knowledge ang mga fallen angels. Di kinuha yan ng Diyos. Pero ang ating guardian angel, makapangyarihan pa kay ni Lucifer, ni Satanas. Bakit? Morning knowledge na sila. So, kaya huwag niyong kalimutan na tawagin ang ating guardian angel. Dahil makapangyarihan na yan kahit ni Lucifer. Morning knowledge na sila, kapatid. Kaya, dahil di babawiin sa Diyos yung kapangyarihan na ibinigay niya sa mga anghel kahit evening knowledge to, sa lahat naman ng mga Kristiyano at mga kapatid dating Katoliko, huwag magkumpiyansa sa charism. Ano yung charism? Yung magpagaling ka, yung makapagsalita ka ng iba't ibang lingwahe, yung makapagpataboy ka ng demonyo, yung magaling ka makipagdebate, yung magaling kang mangaral, huwag magkumpiyansa niyan. Bakit? Dahil yung mga charism na yan pwedeng mapiki. Tingnan natin ang San Mateo Kapitulo 21:5, San Mateo 24:24, di po ba? Sa huling mga araw, Panginoon, di ba, nagpataboy kami ng demonyo, nagpagaling kami, nangaral kami sa pangalan mo, pero umalis kayo mga makasalanan. Hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin, kung magaling ka, may charism ka, kahit makagawa tayo ng mortal na kasalanan, hindi yan babawiin ng Diyos. Manatili yan. Makasalanan ka, kahit may mortal na kasalanan ka, pwede kang makagawa ng debate, pangangaral. Kaya, huwag tayong magkumpiyansa sa charism. Dapat pagsikapan natin ang state of grace, at yung fruit of the Holy Spirit. Yun po. Bro Wendell, ilas na lang, no? Yes. Pwede rin bakit hindi na lang tinanggal ng ating Panginoon sa Kristo, no? Kung makapangyarihan si Satanas. Kasi hindi niya masusubukan ng tao eh. Isa na pwede mong isang ginagamit din sa Satanas para masubok ang pagmamahal ng tao sa Diyos. Kasi kung wala Satanas, wala, lahat na lang, di ba? Pwede siyang gumawa ng pwede siyang gumawa ng pwede kung ano man ang gawin niya, no? So walang pagsubok, no? Hindi niya malalaman gaano kamahal ng tao ang Diyos. Ang patunayan niyan sa Job nga, bro Jando, last na lang. Job na 1, dito hindi niya pinalaya si Satanas, talagang pinabayaan niya para subukan si Job. 6-12, yung kwento ng Diyos at ni Satanas. 6, bro. Okay. Job 1:6. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpapabalik. Ayan, bro, wait lang ha. So dyan, no? So kasama ni Yahweh si Satanas dyan. Ba't hindi niya pinalayas? So dyan pala makikita natin kung ano yung dahilan bakit hindi niya pinapalayas. Tuloy po. 8. Sabi dito, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain, dugtong pa ni Yahweh. Okay, tuloy po. Ano sabi ni Satanas? Sige, 9 to ano?
Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan niyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala niyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin niyo ang kanyang kayamanan at ang buong lupain. Ayun, 11. Anong sabi? Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. And lastly, 12. Sinabi ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Yan, so ang kwento niyan, si Satanas, sinubukan talaga. Sinubukan si Job, tinanggal lahat, no? Pero sa kabila ng tinanggal, mayaman yan, no? Marami siyang ari-arian, no? Mga pamilya, dahil lingkod siya ng Diyos, pinagpala siya. So sinubukan. Kaya si Satanas, yun ang purpose niya dito sa lupa eh. Siya magsusubok sa tao. Kumbaga siya magki-cleanse eh, kung sa atin eh. So gagamitin ng Diyos ang lahat para masubok talaga kung ganun tayo katatag sa Diyos. So si Job, pinabayaan ni Yahweh si Satanas, ayan, no? Ni Satanas na subukan si Job, sinubukan siya, tinanggal lahat hanggang talagang binigyan pa siya ng sakit kahit nga yung uod kaya lang sa sobrang tindi ng pagmamahal sa Diyos ni Job, kahit nga yung mga uod na umaalis, inaano pa niya yon, ilalagay pa niya sa balat niya dahil inuuod na nga siya no sa sakit niya. So yung pagsubok na yan, sinubukan ng Diyos sa pamamagitan ng Satanas. Doon napatunayan na kahit anong pagsubok ng tao, doon na-realize na talagang mahal na ni Job ang Diyos. So walang nagawa si Satanas. So nasubukan ngayon ng Diyos sa pamamagitan ni Satanas at ibinalik yun kay Job. Ang lahat ng mga ari-arian, binigyan siya ng bagong pamilya. So pwede rin natin i-consider yan, brother, Okay po, malinaw po yung paliwanag. Maraming salamat po sa malinaw na paliwanag. Yun nga, kailangan talagang subukin yung pananampalataya natin kung Yun. talagang tayo sa Diyos. Kasi kung walang Kailangan. Satanas, walang magsusubok, hindi mapapatunayan ng Diyos gaano mo siya kamahal, di ba? So nandun yun eh. Yun po kapatid. Nagets ko yung kwento ni Job. Hanggang sa uli di siya bumitaw. Maraming salamat po sa lahat. Yun lang po, isang tanong. Thank you.